Ang kapal din ng mukha ko no? Bakit? Bumili ako ng second hand na motor. Kinalkal ko agad. So, nagpalit ako ng handlebars, nag-rewire ng handle switch, nagpalit ng brake pads, nag-bleed ng brake fluid, nagpalit ng clutch cable. At ngayon, nagpapalit ng clutch lining at ire-repair or ire-remedyo yung clutch housing or yung clutch basket. Papakita ko mamaya kung bakit. Pero bago ko ayusin yung clutch, sabihin ko sa inyo kung bakit sa tingin ko ang kapal na mukha ko. Di ako marunong magmotor. Wala akong lisensya. First ever motorcycle ko to. So, imbis na aralin ko kung paano imaneho yung motor, inaral ko kung paano kalkalin. Pero sa bagay, bata pa lang ako. Pakialamero na ako. Kaya puro bukol ako sa tatay ko dati eh. So ngayon, samahan niyo akong kalkalin yung motor. Wala eh. Nabaklas na eh. Kung titignan niyo yung gilid ng clutch housing or yung clutch basket, dun sa loob ng basket, kumbaga, may mga kanal na siya. Ibig sabihin dun, kapag nag-shift ka, sumasabit yung clutch lining. So, nahihirapan ka mag-shift or nahihirapan kang hanapin yung neutral kasi hindi na makagalaw yung clutch lining. Hindi siya makaalis dun sa dapat na pwesto niya. Naiiwan siya kung nasan siya. So, ang gagawin natin dyan, kukuha tayo ng file or kikil na tawag nila at papatagin natin yan. Gagawin natin siyang flat. Hindi naman kailangang makinis pero dapat flat siya at smooth para mas madaling mag-shift. Kasi, sa totoo niyan, na-try ko ng sakyan yung motor. Pero syempre, hindi pa tayo marunong. Noong una, akala ko matigas lang talaga yung shifter niya. Akala ko mahirap talaga hanapin yung neutral. Akala ko talaga sobrang tigas. Although may mga nagsasabing mahirap talaga hanapin ang neutral. Pero chinek ng mga kakilala ko, lagi nilang sinasabi na mahirap hanapin yung neutral at medyo mahirap i-shift. Kahit nagpalit na ako ng clutch cable at na-adjust ko na ng tama, sumasabit pa rin siya. So, nanood ako sa YouTube, naghanap ako ng mga kung ano-anong videos. Doon ko napagtanto na ito sigurado yung issue niya. Kasi lahat ng mga napanood ko, ganyan yung problema eh. Pwede mo naman daw palitan yung clutch basket or clutch housing. Pero syempre, dahil nagtitipid tayo at the same time first motorcycle natin at gusto ko ring ma-experience kung paano mag-repair ng clutch, magpalit ng clutch lining and at the same time makita ko kung yun nga ba yung problema, ito na yung solusyon na ginamit ko. Siya nga pala, ang video na ito ay hindi tutorial. Huwag niyo akong sisisihin kung kinalkal niyo yung makina ninyo tapos hindi gumana. Una niyong gawin, mag-research kayo. Pangalawa, kung hindi niyo alam, dalhin niyo sa mekaniko. Huwag niyong gagawin to kapag hindi po kayo confident sa gagawin ninyo. Always do your research and at the same time, dalhin niyo po sa mekaniko ninyo kung hindi niyo po kaya. Baka mamaya biglang... Sino ang gumalaw sa makina ng motor mo? At ano ang nangyari? Abangan sa Scene of the Crime Operatives. So pagkatapos ko nga ayusin yung clutch basket or clutch housing, binuo ko na siya. Tapos nilagyan ko siya ng bagong oil. Actually, kaka-change oil ko lang yan. Yun yung unang-una kong ginawa nung pagkabili ko sa kanya. So technically, yung oil na nandito sa loob, pinanglinis ko lang ng makina. So yun nga. Ngayon alam nyo na kung bakit ang kapal na mukha ko. Siguro sa next video, papakita natin kung paano mag-change of ownership ng motor ngayong 2026 at paano kumuha ng lisensya. Comment nyo kung gusto nyo mapanood yung mga video na yun. Pero sa ngayon, salamat sa panonood. Nga pala, kaya ganito yung boses ko sa voiceover kasi may mga natutulog pa. Ayoko na magisingin sila habang nag-voiceover ako. Pero sabihin nyo sa akin kung okay lang yung ganitong voiceover o kung baka gusto nyo yung ganito. Nga pala, andito ako. Papalit ng clutch lining sa motor ko. Bubuksan na natin ang makina. Sige na, bye-bye.